Kasi isa sa dito, yung butas niya ay napakalalim. Ganito, malalim, tapos dito marami silang naka-engrave. Yung kakaiba dito, meron pa tayo ditong makikita na mga ganito. Okay? So para siyang mga parang mga bakal na tinunaw na dito inilagay. So alam nyo ba na yung ganitong klaseng parang tinunaw na bakal, ganito yung kadalasang tinakip sa o itinakip sa item o kumbaga last cover niya. So ganito yung nakukuha sa ibang katiits natin na parang mga tinunaw. Okay? So napakaganda. So makikita natin na legit talaga o positive yung item dito. Okay? So ganito lang yung design niya katiits. Okay? Kung titingnan natin sa malayo, para siyang ulo. Ulo ng isang ahas, yan o. Hayop. Parang hayop, ulo ng hayop. Pero kung titingnan natin ng maigi, pa-shape siya dito. Ito yung ulo. Pag ano, no? Kung dito natin tingnan. Kumbaga ito yung kanyang sa bibig na part, yung parang ilong. Yan o. Kung titingnan natin ito sa malayo. Oh, okay. Dito para siyang na-chop. Yan o, ganito. So itong makikita natin dito sa part na ito, dito natin makikita yung mga supporting sign o mga arrow kung saan nga ba possible na binaon yung item, okay? So dito natin makikita. So ganito katiits, kapag mga itong mga bato, kailangan talagang tingnan maigi. Okay, yung mga ganito, mga butas, mga maliliit na detalye sa mga sign. Kasi may ilan dito na mga naka-design para pangligaw, okay? Kung kaya, tingnan natin dito sa part na ito. Okay? So dito makikita natin yung parang anchor lock, okay? So pwede natin siyang talian. Okay, ganito. Halimbawa, kapag ganito talian natin sa part na ito, yung tinatawag natin na kung sa mag-construct ng isang bahay, meron yung tinatawag na tunton sa Bisaya. Halimbawa dito, pag ating tinalian, and then kapag ito ay bibigat, lagyan ng mabigat dito. So dito lang yung kanyang sintro. Okay? So dito sa part na ito. So possible na pwede dito. Okay? Ang pinaka digging spot. Dito meron pa tayong makikita na supporting sign na C. Hindi naman siya C, pero para siyang pakurba na butas. Hindi siya medyo curve. Medyo konti lang siya kasi nandito lang sa harapan. Okay? So supporting sign nakaharap dito. So ito yung bato na kung baga inilagay sa ibabaw yung pinakaunang cover, kasi usually yung ganitong bato ay sinadya talaga ito. Kahit sa ibang area na pinupuntahan natin, yung mga detection o yung pinakasentro, meron talaga yung inilagay na isang bato na medyo malaki na kayang buhatin ng ilang tao. So yan yung kadalasang inilagay sa ibabaw, okay? So tulad nito. So ito katiits, accordingly, yung ibang katiits natin, ang na-encounter nila na ganito, ito yung kadalasang tinatawag na bench marker, okay? Bench marker or yung mother code, kasi dito pwede tayo uupo, yan o, pwedeng upuan. Bench marker, mother code, kasi dito na mismo yung pinaka digging spot. Okay, so dito na mismo.
So alam nyo ba na yung area na ito, may creek, nandito yung creek, at nandito yung, ito yung bato. So kung titignan natin ay hindi talaga ito nature, okay? So ito yung isa sa palatandaan ng mga man-made. Ganito yung design, okay? Napakaganda, yan o. So ito, kapag hukayin ito, marami talaga itong mga STE markers. So dito pa sa kabila, meron pa dito. Yung butas na ito ka-hunters, ito. Kung titingnan natin yung bearing alignment niya sa butas, diyan nakaharap, di ba? Okay, yan o. Pansinin yan. Dito nakaharap yung ito, pinakabutas. So based doon sa na-encounter namin ka-hunters, kapag ganitong klaseng sign, yung bato na may tumago sa kabila, ito yung pointing direction, okay, sa pinagbaunan. So klarong-klaro na yung bearing alignment niya is dito nakatutok. Hasta itong maliit. Okay? Medyo pakurba ng kunti tulad doon. Then yung kanyang direction dito pa rin, okay? So klarong-klaro. So dito ka-hunters, parang mayroong malalim to ka-hunters. Malalim nata to. You know? Ganito yung klase ng mga lupa na halimbawa yung bato inilagay, yung kanyang lupa ay meron siyang mga butas, okay? Hindi siya solido kasi parang ibinalik lang nila yan. So kasama lang ito dito sa isang area, pero yung pinakasentro ay dito. Kung dito natin basihan sa kanyang forma ay pwedeng dito talaga. Okay? So lumalangoy na yung aso. So nandito ka TH. So itong bato na nakikita natin, so dito siya nakapositioning sa ibabaw. So dito napaka tigas ng parang naka-flooring. So makikita natin dito yung mga bato na malaki na parang sinimento. Kung titingnan natin, hindi sa simento pero napakasulido. So meron silang in-apply dito na mga medisina na magpasulido sa bato. Okay? So dito tayo. So dito natin makikita yung mga heart. 5 heart ni siya. So 5 heart na dito nakalagay. Okay? So napakaganda. So ito ay heart. So yung kanyang positioning ay iba-iba. Okay? Opposite yung kanyang, yung isa dito naka-positioning, yung isa dito. So bali-bali yung kanyang, ano bang Tagalog dyan sa bali-bali? So yung kanyang design ay hindi mo talaga masasabi na ito ay nature kasi klarong-klaro na ginawa talaga ng tao. So heart talaga ito na naka-design na dito. Mayroon ditong nakabaon, okay? So kung titingnan natin, dito nakalagay yung heart. So accordingly, yung pag-remap dito sa mga heart, kung dito titingnan, usually yung mga basihan nila dito is itong tail, okay? So buntot. Pero kung tingnan natin, yung naka-arrow dito ay ito. Okay? Yan o. So possible na maraming item yung nakabaon dito. Doon na direction,
Tsaka doon. Kasi opposite na, bali-bali. Kung sa Bisaya pa, bali-bali, di ba? So yung isa ay dito nakaturo. Tsaka doon. Okay, yan o, ito. Tsaka ito po. So, yung isa, okay. So, marami nga dito. Kung titingnan natin, isa-isahin natin itong heart, meron siyang mga direksyon na tinuturo. So, itong isa, ito, doon pa rin. Okay? So, dalawa siya. Ito. Ito naman. Heart pa rin ito. Parang hindi klaro. Oh. Pero ito, mas klaro ito. Mas malaki. At saka ito. So, ito yung tatlo na malaki. Na klaro yung kanyang direksyon na tinuturo. So, dito, possible na dito. Kung titingnan natin dito, baka mayroon ditong supporting sign na nagtuturo na dito talaga sa ito, ilalim. Kasi pwede itong lagyan ng tunnel sa ilalim kasi matigas na yan. So kapag maglagay sila sa ilalim ng tunnel, hindi yan basta mag-bar down kasi matigas. Hindi katulad sa lupa na malambot. So ito, parang malapad. Okay, try ito. X. So, supporting sign ito doon sa heart siguro. Na dito mismo yung sentro. Okay? Yan o. Klarong-klaro na X. Ito yung ibabaw. So, napakalapad. So ito ka-TH yung possible na supporting sign doon sa heart. So dito yung kanyang tinuturo. So possible na ito yung sentro. Okay? So yung pagkuha dito sa sentro ay napakahirap. Okay? Hindi talaga ito naka-vertical. Possible na yung butas ay doon mismo nagsimula. Okay? Patungo dito. So possible na ito yung pinakasentro. Yan o. Ito yung parang tinabon sa ibabaw para hindi ito ma-dislocate yung X na marka. So napakaganda nito. So ganito yung plastada. So kung bababa tayo dito, yan o. Dito natin maklaro yung mga bato na nakapatong-patong na parang hinalo para maging solido. Yan o. Napakasulido. So pansinin nyo ito ka-TH. Napakaganda. Yan o. So ito yung daluyan ng tubig. So para siyang naging pulse. Okay? Napakaganda nito ka-TH. So possible na yung nagiging entrance nito pwedeng dito sa part na ito. Kung baga yung parang isang butas na kasya lang yung isang tao na tinakpan. Okay? Halimbawa ganito. Ganito, butas, tinakpan. Hindi mo talaga siya mahalata na mayroon siyang entrance. Kasi ganito, para na siyang nakumuplads na katulad na dito sa mga normal na bato. So parang ganito yung naging idea sa pagbaon dito. Okay? Yan o. Mga bato. Napakasulido nito. So ngayon, yung tendency nito ka-TH kapag hukayin natin, kapag halimbawa locator na yung ating gagamitin, so sentro-sentro
hindi na tayo dadaan dito sa ilalim kung hindi doon na sa ibabaw. Okay? Kung doon tayo sa ibabaw maghukay, napakalaking mga bato yung kailangan nating alisin. Okay? Kasi yung ginawa nila, dito sila sa ilalim naghukay. Okay? Kung baga yung falls na ito ay ginawa o dinisenyo, halimbawa ito ay creek. Okay? Plain na creek. And then dito binutasan, kinunan ng maraming mga bato at saka lupa. So kung kaya naging falls, so dito sa ilalim, possible na dito ginawa ng entrance kasi solido na ito sa part na ito, pasok sa ilalim. So kung kaya dito natin makikita yung napakalaking mga bato na hindi kayang buhatin ng tao tulad nito. So itong mga batong ito, possible na nandito na talaga ito, hindi ito ginalaw, and then pwedeng ganito. Okay? So yan o. Ganito yung ilan sa idea sa pagbaon nila katits. So dito naman sa kabila, meron din siyang kakaibang formation. Okay, yan o. Merong dalawang bato na malaki na pinatong. So para siyang minasa. So ngayon, meron siyang butas. So may tendency na parang meron silang tinago dito. Kasi dito kakaiba siya, kung titingnan natin. Para siyang masa na pabundok. Okay? So kakaibaan din dito. So maraming talaga ito, kumbaga maraming nakalagay na item. So, dito kapag matuntun lang yung parang entrance, ay pwede talagang pasukin to sa ilalim. Okay? Kasi ang tendency kapag doon magsimula sa ibabaw, napakahirap. So napakagandang area nito katiits. Hindi lang basta-basta mga sign, meron din siyang mga supporting sign. Saka main sign, meron ding benchmarker dito. Okay? Then dito may mother code, yung tinatawag na nakaturo, naka-positioning sa southeast na portion, and then doon nakalagay yung mga supporting sign na heart. Okay? So napakaganda nito. So balik tayo dito sa ibabaw. Kasi kung titingnan natin yung kanyang alignment, yung kanyang bearing alignment dito sa mga sign, southeast. Okay? Sa south tayo nakaharap, sa east, sa west, yung possible na digging spot. So dito, yung mga heart niya ay mga anong tabag-tawag doon, yung mga opposite. Okay? May nakaturo doon, yung nakatalikod. So meaning, yung mga tinuturo niya, yung isa ay nandoon nakaturo, pwedeng malayo at pwedeng malapit. Pero yung isa, makikita natin dito yung supporting sign. So possible na nandito lang talaga yung isa. So yung isa kailangan nyo nang i-remap patungo doon, baka mayroon doong sign na pwede natin makita. Okay? So napakaganda nito. So ito yung area. So ito malalim to katiits. Kapag kunan to ng tubig, yan o. So napakalalim. Okay. Sunog na idea nito katiits. Kapag malalagyan ng tubig, yan o, para sa daluyan. Kapag ito ay mapupuno,
Ito yung bagsakan. Okay? Yan o. Oh, sinadya talaga, nakadesinyo. So, yung pinapahiwatig nito is false. Okay, halimbawa ganito. Itong butas, yan. Kung ating itingnang maigi, i-observe, di ba yung mga meaning ng mga yan, mga dot is mga item, mga deposito. Okay? Yan o. Kung titingnan natin ng maigi, so kumbaga ito ay indicator ng false, na dito yung item malaki, saka doon sa ibaba ng false itong maliit yung giveaway. Okay, so napakaganda. So sa susunod na video natin ay meron tayong ipapakita na napakalaking bato na napakadaming sign. So mag-subscribe lang kayo mga ka-TH. So isa ito sa napakagandang area na napuntahan natin ngayon. Okay, so yun lang at maraming salamat sa panonood.